So let's read Matthew chapter 10, verse 24 and 25. Sabay-sabay po natin itong basahin. The disciple is not above his master, nor the servant above his Lord. It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his Lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household? So let's pray. Lord, basbasan niyo po kami ngayong oras. Lalo na po ito sa preaching po, Lord, na maintindihan po namin. Mainggan niyo po kami, Lord. Ma-revive kami kung kailangan, Lord. And Lord, naway po gabayan niyo ako pagkat hindi ko naman po kaya talaga ito. Lahat po ng kabutihan at magagandang bagay galing sa inyo, gamitin niyo po ako para sa pagtuturo po ng inyong salita. And I pray, Lord, kayo po yung mapansin, hindi ako. And naway, Lord, hindi ko rin gamitin ang aking talino o aking opinion, kundi lahat ang lalabas sa bibig ko ay galing po sa inyong salita. Lord, patawarin niyo ulit kami sa mga kasalanan namin na sumasagabal para kami ay talaga makinig at maisapuso itong ginagawa namin. We pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Upo po tayo. So dito po sa Matthew chapter 10, verse 24 and 25, dahil po tayo nagtuturo ng discipleship, yung unang dalawang discipleship messages po natin ay tungkol po mostly sa nagtuturo. Okay? O yung dapat mag-disciple. Pero yung tunay po, kasi kapag kami po ay pastor or shepherd sa English po, ang tawag po talaga sa amin is under shepherd kasi yung pinaka-pastor po natin ay Diyos. Kaya si Jesus, siya yung pinaka-leader po natin. Kaya po pag nagdarasal po tayo, gusto po natin yung mensahe ay galing sa Diyos, hindi po galing sa talino na nagsasalita dito sa harap. Kasi nagsasalita dito sa harap, kahit hindi pogi, minsan nakakaloko, di ba? At tuloy si Angel. Okay, ayoko sabihin pogi ako dahil hindi naman talaga ito eh. Anyways, dito sa discipleship naman, ito po yung pag-uugali naman ng mga disipulo. Okay? Dito po ang ating title is Relationship of Servant, Disciple to His Lord and Master. At ito po si Jesus Christ. Paano po dapat yung relasyon natin sa ating Diyos? Paano? Paano yung ating gagawin? Kasi nung nag-youth camp po tayo, yung mga sumama sa youth camp dito, si Angel, si April, si Raisa, tsaka si, anong pangalan na isa? Si Jeannie, si Jennifer. Okay? Kasi di ba, pag tinignan niyo yung John chapter 6 verse 66. 66 po ata yun. Ay 67, 68, 69. Pero pag tinignan niyo po sa John chapter 66, dahil narinig po nila sa 61, sinabi po kasi ni Jesus dito sa John chapter 6 verse 61, when Jesus knew it in himself that his disciples murmured at him, mga peking disipulo po ito, he said unto them, does this offend you? Ito ba'y nakaka-offend para sa inyo? Bakit ba? Ano ba sinabi ni Jesus bago ito? Kasi ito sinabi ni Jesus sa 53. Ito yung sinabi niya, verily, at tunay sinasabi ko sa inyo, pwera na lang kapag kayo ay kakain ng laman ng anak ng tao at iinumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Sa iba, literal po na inisip to, ba't kakainin namin itong si Jesus? Diba? Ba't iinumin namin yung kanyang dugo? Eh sinabi doon ng Diyos, kapag siya ay tunay na Diyos, sabi ang buhay ay nasa dugo. Tsaka bakit kami kakain ng kapwa naming tao? Diba? Yung iba naman naiintindihan ito na sinasabi nila na dapat siya itanggapin ng buong buo. Mga pagpapasako sila. Kasi iba doon aral eh. Pero hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap. Kaya doon po sa, sabi nga ng karamihan, ito yung isa sa pinakamalungkot na verse. Verse 66 ng John chapter 6. From that time, nung oras na yun, many of his disciples went back and walked no more with him. Ayaw na siyang kasama. Pero buti na lang dito sa 67, 68, and 69, sabi niya sa 12, will you also go away? Aalis din ba kayo? Kayong 12? Alam ni Jesus yung sagot dyan. Sumagot si Simon Pedro. Sabi niya, Lord, to whom shall we go? Kanino pa o saan pa kami pupunta? Sino pa ipupuntahan namin?
Thou hast the words of eternal. Bakit? Kasi ikaw yung may salita ng buhay na walang hanggan. Kasama pala si Jacob dun, no? Ikaw yung takilang taga-amen dun, eh. Amen! Okay? Sabi nga dun, and we believe that you are. We believe and sure, sabi, kami naniniwala at sigurado na ikaw ang Kristo. Ikaw yung pinangako na tagapagligtas namin, ang anak ng nabubuhay na Diyos. Ito yung mga tunay na disipulo, pero yung mga umalis, mga peke po iyon. Bakit po natin nasasabi yan? Kasi po ganito yung disipulo, no? Pag tinignan nyo po sa Griego yan, hindi ko na sasabihin ko ano yung Greek word, kasi baka sablay din naman yung pagkakasabi ko. Okay? Ibig sabihin po niyan, a learner, a pupil, or disciple. Kasi noong mga panahon po na yun, pag may magaling magturo, hindi katulad ng mga panahon natin ngayon. Tayo, ay mag-e-enroll. Di ba, yung iba naman, gustong-gusto pumunta sa isang magandang school. Ano yung mga school na gusto niyong puntahan dito sa Pilipinas? UP, Dabso, di ba? St. Mary's, gusto niyo ba St. Mary's? Mataas sa engineering St. Mary's yata, di ba? Ano pa ba? Ateneo, Lasal, PUP, Dabso, maganda yung Dabso, ha? Ano pa ba? Santa Rita College. Amen. Okay. Ay, nakakaya mo school mo, blessing yun sa Panginoon, ha? Diba? School of Andrew. Joke lang. Okay? Okay? Diba? Gusto nyo pumunta sa maganda. Kaya, gusto ko yung magandang school talaga. Sa US, Massachusetts Institute of Technology, isa sa pinakamagaling na school ng engineering sa buong mundo. Gusto ko doon, bakit? Kasi gusto ko magtrabaho sa NASA. Sa NASA? Nasa amin. NASA yung gumagawa ng mga rocket, pupunta ng iba-ibang lugar. Doon, pupunta ng buwan, pumupunta ng mga satellite dyan sa kalawakan. Nasa doon, hindi nasa bahay lang. Okay? Tapos, gusto ko sa Harvard ako, sa Stanford, kung saan-saan pa. Kung ano-anong mga school. So, talagang gusto mag-aaral na maigi para makapasok. Kasi ang taas po ng tuition. Kung gusto niyo naman pag-aaral, sabihin natin sa lahat tayo, kahit ako, hindi ko kaya magpa-aral sa Ateneo. Hindi ko kaya magpa-aral sa Lasal. Ang mahal ng tuition, dapat scholar. Diba? Sila'y nagkakandara pa. Ganon din sila, nagkakandara pa sila na sila ay turuan ni Jesus. At kadalasan po pag sinabi talagang tunay kang disipulo ng isang tao at magaling na magaling magturo nun, ikaw rin po ay talagang sumusunod-sunod talaga sa tinuturo niya. Ina-absorb mo, ninanamnam mo at ginagawa mo. Kasi naniniwala ka talaga doon sa master mo o sa teacher mo. Okay? Master and disciple relationship. Hindi kasi yung mga dito sa John chapter 6, yung karamihan po ng disipulo doon, sumusunod-sunod lang kasi nagpapagaling si Jesus, nagmimilagro, nagbubuhay ng patay, mga may sakit na imposible na papagaling niya. Tapos, pag gutom na gutom sila, nagkakaroon sila ng pagkain. Diba? May feeding of the 5,000, feeding of the 4,000, kukunti lang yung pagkain, pero naparami niya. Sa iba, may motibo lang. Kahit saan naman eh. Di ba kahit tayo, may ugaling yung tayo dati eh. Ay, pupunta ako ng church doon. Kasi may blessing doon eh. Namimigay yung pastor doon ng pera eh. Pupunta ako doon sa church na yun, itong simbahan nila, itong reliyon nila. Kasi meron silang mga pag-giveaway lagi. Pupunta ako sa simbahan na yun kasi tsaka magdadala ako ng maraming bisita. Kasi isang bisita, 10 piso. Sipin mo magdadala ako 10 bisita, 100 ka agad ibibigay sa akin. Diba? So, imbis na ikaw ay pumunta ng worship service kasi gusto mong i-worship yung Panginoon, ibibigay mo para sa Panginoon, ikaw pa yung humihingi. Mali yung motibo. Pero dito iba po. Kapag ikaw po ay disipulo at meron kang teacher, talagang gusto mo sundin yung kanyang sinasabi kasi paniwalang paniwala ka na tama yung kanyang itinuturo. Gayun din po ang disciple. Ang servant. Ang servant naman, pag tinignan niyo po dito sa Bible, ang servant po dito, ang ibig sabihin talaga, hindi servant. Ang servant kasi pag naiisa natin,
taga-silbi. Ano ba yung taga-silbi? Minsan sinasabi natin yung katuwang lang, doon sa bahay, katulong, etc., etc. Ibig sabihin, sinasakuran. Hindi po, ang servant po dito talaga sa Griego ay doulos. Ano po ba yung doulos? Alipin. Ano ba yung alipin? Walang karapatan yung alipin. At tayo, pag talagang tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon, kasi hindi po yung relasyon ng Panginoon at alipin. Pag tinanggap nyo si Kristo bilang Panginoon, buong buhay nyo, binigay nyo sa Kanya, kahit yung lahat-lahat, pati yung dugo mo, hininga mo, para sa Kanya yan. Kasi pag tinignan natin ulit sa 1 Corinthians chapter 10, di ba? Lahat ng mga bagay, kahit ano yung kainin mo, inumin mo, lahat ay gagawin mo para maluwalhati yung iyong Panginoon. So pag sinabi ng Panginoon, bawal ito, bawal na talaga yan. Kasi bakit? Kasi ayaw ng Panginoon ko, mahal ko yung aking Panginoon. Ganun po yun. At si Jesus po, disipulo tayo ni Jesus at the same time, alipin tayo ni Jesus. Tanggap niyo ba yan sa inyong puso? Panginoon niyo ba talaga si Jesus? Kasi yun po yung pinaka-importanting bagay para tayo ay maligtas. Kasi ililigtas tayo siya lang makapagligtas sa atin sa mga kasalanan natin na magdadala sa atin sa impyerno. At yung tanging kailangan niya ay tanggapin siya bilang Panginoon. Kasi pag Panginoon natin si Jesus, alam natin siya lamang yung nakapagligtas sa ating kasalanan. At hindi na tayo pupunta ng impyerno. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Hirap maabot, no? Pero maaabot niyo yan. Dasal kayo sa Panginoon kasi yung Panginoon nagbibigay ng talino para maintindihan to. Pag tinanggap niyo si Kristo bilang Panginoon, dapat ganoon yung ugali natin. Susunod ako ng buong puso. Kasi, sabi ng Panginoon, di ba? If you love me, John 14:15, ano yun? Keep my commandments. Isa sa mga paborito kong verses. Kasi, paalala sa atin yun. Alalahanin mo yung kanyang utos, kaya mahilig ako magpa-memory verse sa inyo. Mahilig ako magpa-Bible reading sa inyo. Mahilig ako magbigay ng devotion sa inyo. Kaya kahit yung devotion, hindi akin, pero napakalaking tulong kasi hindi naman maganda na puro sa akin na lang. Ako rin gusto ko mag-grow. Nakikinig din ako sa preaching ng iba. At sinishare ko po sa inyo. Kasi commandments ng Panginoon niya. So dito po, sa first point, ito po makikita nyo, we are ranked below the Lord our Master. Ibig sabihin, yung ranggo po natin, yung Panginoon, di ba tayo ay alipin? Parang langit at lupa tayo pag Panginoon. Ganon din sa Master. So sobrang tingin natin sa Master natin, sa teacher natin, sobrang taas. Tingin natin sobrang baba natin at kailangan natin sumunod na sumunod buong puso. Sana maintindihan niya, buong puso. Hindi nagsasapilitan. Talagang tayo naghahabol-habol sa Kanya. Talagang kumbaga sa atin, kung tayo para manliligaw, patay na patay, deads na deads tayo para sa Panginoon. Hindi sinasabi mo, Kristiyano ka, pero hindi ka aling Kristiyano. Dahil ibig sabihin ng Kristiyano ay sunod-sunuran ni Christ. Kaya Kristiyanos. Sinasabi mo, Kristiyano ka, pero ang ginagawa mo ay kabaliktaran ng kagustuhan ng Diyos. Una mo muna yung mga makamundong bagay, kahit sabihin natin, di ako magkakaroon ng pagkain pag hindi ako magtatrabaho. Kulang ka sa pananampalataya. Kulang ka sa pananampalataya na Panginoon mo si Kristo. Dahil pag tingnan natin Matthew chapter 6, sabi doon, huwag kang mag-alala. Dahil yung mga pangangailangan mo, bibigay ko. Kung noon nga may Sabbath tuwing Sabado, bawal silang magtrabaho. Pero hindi sila nagugutom tuwing Sabado. Lunes sa Lunes, meron na silang pagkain ulit. Mga pangangailangan. Kulang. Minsan binibigyan natin ng dahilan ay walang pangkain yung mga anak ko, etc., etc. Hindi ako magbibigay ng tithes and offering kasi kulang yung pambayad ko sa ganito. Kulang yung pananampalataya. Na si Jesus yung Panginoon, yung provider ng lahat. Kasi si Jesus yung Panginoon na nagpo-provide. Hindi siya yung Panginoon na malupit, na iniisip lang sa atin ay gamit. At kung gusto tayong patayin, ay papatayin. Hindi siya ganun. Siya yung isang Panginoon na talagang
tinuturing tayong mga alin? Mga anak. Di ba? Ano sinabi sa John 1:12? John 1:12, kabisado natin to. Pero ito gusto lang natin sabihin at pakita dito. But as many as received Him, sa dami-dami tumanggap sa Kanya, to them gave He power. Ano yung power nito sa Tagalog? Karapatan. To become the sons of God, o mga anak ng Diyos. Even to them that believe on His name. Kasi naniniwala tayo siya yung tagapagligtas, Kristo. Jesus, di ba? Christ siya yung pinangako eh. Jesus, tagapagligtas. Lord, siya yung Panginoon. Yung kasiyahan natin, hindi nakukuha natin sa kung ano-anong kalokohan. Nakukuha natin sa Diyos. Amen? So dito, kaya po dito, sinabi dito, sabi ko is rank below. Kasi sa verse 24 ng Matthew chapter 10, verse 24, itong point sa binigay sa atin ng Panginoon, the disciple is not above his master. Pag ikaw po ay may disciple and master relationship or teacher and disciple relationship, kahit kailan, hindi mas angat yung disipulo sa kanyang teacher. Kaya kayo, pag kayo may teacher sa school, ginagalang niya ng todo. Hindi dahil kayo napipilitan lang kayo pumunta ng school dahil libre ito, hindi niya na ginagalang yung teacher ninyo. Napakataas po ng hangarin ng mga teacher ko. Konti lang siguro yung teacher na gusto lang magkaroon ng pera. Kasi lit naman ang sahod ng teacher. Sa totoo lang, kahit sabihin yung 20 million yung pag teacher 1. Maliit yan pag may pamilya ka na. Pero gustong-gusto nila na magturo sa kabataan para sa kinabukasan nila. Mas lalo na yung ating Panginoong si Jesucristo. Gusto niya, kaya siya ay teacher natin kasi siya nagturo sa atin paano magkaroon ng buhay na maayos dito sa mundo para hindi tayo mapahamak. At siya rin yung nagtuturo sa atin, nakasulat na sa Biblia, kung paano tayo makapunta ng langit. At blessing sa bawat isa sa atin na talaga tumanggap kay Kristo bilang kanyang Panginoon. Saan kayo ngayon? Nandito. Sana masaya kayo dito. Hindi sa kung ano-anong bagay. Hindi mo kailangan ng kung ano-anong bagay para sumaya ka. Kasi kontento ka. Sabi nga, ikaw lang sapat na Lord Jesus Christ. Yun po yun. Okay? So disciple, gaano katingin yung tingin nyo sa inyong teacher? Dapat tingin nyo napakababa nyo at gustong-gusto nyo sumunod kasi tama yung kanyang turo. Gustong-gusto nyo malaman kung ano yung kanyang dapat ituro. Excited kayo sa turo sa kanyang salita. Di ba, ang dami niya pinapadala. Hindi lang naman ako yung preacher dito eh. Ang daming preacher, di ba? Parang umuusbong nga na parang mushroom eh. Dahil ganun po yung Panginoon. Gusto niya maraming magturo sa atin at yung turo na yun dapat galing sa Bible na maraming magturo. Na galing sa Bible na biblical. At ngayon, nagtitrain tayo ng bawat isa sa atin dito magturo. Diba, Brother Rolly? Amen! Ang tuturo na rin din, natin pwedeng pilitin ng isang tao. Si Mang Jaime, siguro by next month ulit, si Brother Elton magtuturo ulit one Wednesday bago magkaroon ng klase. Si Mang Jaime tuwing Sunday school muna hanggang mawala yung sobrang kiyaan niya. Tapos, ito po, disciple and master relationship. Mas mababa ka. Diba? Pag sinabi ng teacher mo, ba dito sigurado makakulit sa klase. Kung malagos, makinig ka sa akin. Kailangan ka pa bang paluin ng teacher mo? O gaano katindi yung paggalang mo sa teacher mo? Makikinig ako dito. Kasi bibigyan ako ito ng magandang kinabukasan kasi gusto niya ako turuan. Gusto niya akong turuan. At blessing pag mayroon natuturo sa inyo talaga ng libre pa. Okay? Alam niyo yung pinakamagandang nagtuturo sa atin, Bible. Bible. Isa pa. The servant. Lord, the servant above his Lord. Tatawagin mong Panginoon si Kristo pero gagawa ka ng kalokohan? Diba? Lord, Panginoon kita. Lalaking. Sabi niya, ayaw niya yun eh. Diba? Pag
Tatanggol mo pa. Hindi kasi Lord, ganito ganyan eh. Gamot ba yung ginawa ninyo? Hindi. In-intoxicate niyo yung sarili niyo. Okay, sisirain yung katawan. Lord, Panginoon kita, pero siba mong kumain eh. Story, ikaw yata yun eh. Kaya ba? Kaya nga ayoko na kumain ng marami. Sabi, suko na ako sa inyo eh. Minsan binibiro na ako ng mga pastor kasi minsan nirecord ko si Joshua. Galing ko lang kila Daid eh. Pinakain ako ng marami nila Daid eh. Pagdating dito, hindi pastor, iba yung kila Daid eh. Iba yung sa amin. Hindi niya alam, nire-record. Sinend ko kila Pastor Ronnie. Sabi nila Pastor Ronnie, bro, pinapataba ka dyan, oh. Oo nga, Pastor, kakatayin na yata ako eh. Mga aswang yata to. Kakatayin na ako, pinapataba ako dito ah. Hindi, para mamatay ka na ng maaga, ma-high blood ka na. Hindi, anyways. Kaya ako nasabi kasi natutuwa lang ako. Pero, yun man, alagaan natin yung katawan natin. Kasi hindi sa atin to eh. Di ba Panginoon natin si Kristo? Sino may-ari ng katawan natin? Your body is a temple of the Holy Spirit. Diba? You were bought with a price. Binili tayo ng napakamahal na presyo. Ano yun? Yung pinakabuhay nung naging katawang tao si Jesus na walang kasalanan, siya pa yung naging sakripisyo doon sa krus. Hindi lang basta-basta pinako sa krus, pinahirapan, tinorture. Kukunti lang yung taong gagawa nun. Kadalasan ng mga taong tinotorture, mga espiya. May pinapaamin. Eh si Jesus di naman pinapaamin. Natutuwa lang yung mga tao na tinotorture siya dahil asar sila sa kanya. Hindi nila matanggap na siya yung Panginoon. Kasi mahal na mahal nila yung kasalanan nila. So tayo, dapat yung tingin natin sa Panginoon. Kaya ako sinasabi itong mga ito, napakataas. Kumbaga tingin natin sa atin, sobrang dumi natin, sobrang baho natin na hindi tayo karapat-dapat, pero tinanggap tayo ng Panginoon. Naalala niyo yung prodigal son sa Luke? Sa Luke ba yan? Ay, verse naalala ko lang sa isip ko. Di ba? Ito yung tinuro ni Brother Jason at kayo nung Saturday sa feeding. Yung isang anak, kinuha kagad yung kanyang mana. Nung kinuha niya yung kanyang mana, buhay pa yung kay tatay, para pinapatay na yung tatay. Kasi ganun yung ugali na kahit noon pa, nakuha nga natin dito sa Pilipinas. Pag buhay pa yung magulang, kinuha mo yung mana, para sa namin, parang patay na yun. Wala akong pakialam sa'yo. So nung kinuha niya yung mana, nung ginawa niya, nagpakasaya, nag-inom, party-party doon kung saan-saan. Tapos ano pa? Maya-maya naubos na yung kanyang pera, nawala yung mga kaibigan niya. Eh yung naugutom siya, na masukan siya doon sa hindi Kristiyano. Anong ginawa niya doon? Siya po ay taga-alaga ng baboy! Nakasari ka yata, pastor. Diba? Pero sobrang gutom niya, hindi siya binibigyan ng pagkain. Dahil nagpakaalipin siya doon. Dahil yun yung masamang Panginoon eh. Ano kinakain niya? Pati pagkain ng baboy. Kinakain niya. Tapos naalala niya, yung tatay ko, turing niya sa mga alipin niya, parang anak. Pinapakain niya ng masasarap. Babalik ako sa tatay ko. Sabihin ko, pasensya na. At gusto ko mag-alipin mo. Kasi nakita niya na, gaano kabait yung kanyang tatay. Halos karami ko yung mga alipin nila eh. Hindi lang nagsisigi-sigi, pero parang kapatid niya rin, turing, o parang anak ng tatay niya. Kasi pinapakain, pati yung mga anak nila, pinasiguradong may kailangan, yung pangangailangan nila nakakamit. Malamang mga sobra-sobra pa. Yung picture kasi ng tatay doon, kaya parang yung Diyos eh. Tapos nung dumating yung anak, ano sabi ng anak? Tay, ito lang ah, tanggapin niyo ako bilang alipin. Dito na lang ako magtatrabaho kasi dito nabubusog ako sigurado. Hindi mo ako papabayaan. Pero sinabi ng tatay, kinuha yung papa, binigyan siya ng sing-sing. May ibig sabihin, anak kita. Diba? Ang laki ng pagkakasala nun, parang pinatay niya yung tatay niya, pero tatay niya, nung oras na siya humingi ng tawad, automatic, dito ka, anak ko. Ganun yung Panginoon sa atin. Pumupunta tayo sa Kanya, nung tayo naligtas, Panginoon, kahit alipin lang, makakain mo. Sabi ng Panginoon, anak kita. Gaano nyo katindi ang tingin natin sa Panginoon?
Salita lang? O mula sa puso? Dapat napakababa ng tingin natin sa ating sarili. At tuwang-tuwa tayo, Panginoon natin, yung Panginoon na pinakamabait sa lahat. Diba? He called me child. He called me son. He called me daughter. Kapag babae, he called me daughter. Ganun yung Panginoon. So sana, yung rank natin, alam natin na napakataas, napakahalaga, kailangan pagsilbihan yung ating teacher, which is Master dito, and Lord. Point number 2, rejoice. Ano yung rejoice? Ito po, rejoice, sabi, it is enough for the disciple that he be as his master and the servant as his Lord. Dapat dito, pag tayo po ay tinanggap ng Panginoon o ng ating teacher bilang kanyang disipulo, dapat tuwang-tuwa tayo. Pag tinanggap tayo ng Panginoon bilang kanyang alipin, tuwang-tuwa tayo. Alam niyo yung mga example ko dito, katulad dito yung bigyan natin sa Bible ulit, doon sa prodigal son. Tay, kahit alipin lang. Kasi laki na kasalanan ko sa iyo, kahit alipin lang. Tayo talagang gumagapang sa Panginoon. Lord, gawin niyo na akong alipin. Gusto ko na maligtas mula sa mga kasalanan ko. Pag ginawa alipin, wow! Alipin ako ng Diyos. Alipin ako ng pinakadakila sa lahat. Alipin ako ng pinakamakapangyarihan sa lahat. Alipin ako ng pinakamabait sa lahat. Ganyan ba ang inyong pakiramdam? Ipagmamalaki ko ito kasi alipin ako ng tunay at buhay na Diyos. Alipin ako ni Jesus. At susunod-sunod ako sa Kanya. Yan, sasabihin natin, ano, lalapit ka sa akin? Ito yung Panginoon ko. Pinakamalakas sa lahat. Kahit may problema, Panginoon ko yan. Sigurado ako, kasama niya ako ngayon. Kasama ko siya. Hindi ako pinapabayaan. Tinitraining lang ako ng Panginoon ko ngayon. May tinuturo lang yung Panginoon ko ngayon kasi siguro meron ako, o sigurado may kasalanan ako. Tapos yung teacher, katulad sa school kanina. Diba? Yes! Nakapasa ako sa entrance exam. Teacher ko si Jesus. Diba? Sinong teacher mo? Si Pastor Andrew. Di naman kilala yun eh. Anong church yun? Deep pa ng church yun. Hindi. Ginagamit lang si Pastor. Pero yung teacher niya talaga si Jesus. Sino si Jesus? Yung pinakamatalino sa lahat. Alam niya. Kahit ilan yung bilang ng buhok mo, alam niya kung may sakit ka, alam niya nga kung ilan yung bilang ng bituin eh. Sigurado, abisado niya rin kung ilan yung bilang ng buhangin sa buong mundo. Walang imposible sa kanya. Maalam. Magaling magturo. At sana talagang tinetreasure niyo mga napakahalaga. Woo! Panginoon ko, pinakamapangyarihan. Teacher ko, pinakamatalino. Alam niya lahat at magaling siyang magturo. Isipin niyo, hindi naman ako magaling magsaulo, nakakapagsaulo ako. Kasi sa biyaya lamang ng Panginoon yan. Kaparehas ko kayo dati, hindi ako marunong mag-memory verse. Palpak ako sa pagsasaulo. Pinakaayaw ko, hindi paborito ko subject dati, chemistry, math, physics. Kasi konting formula lang sa sauluhin mo, tapos pagbalik-baliktarin mo lang yan, makakasolve ka kaagad eh. Kasi sa inyo naman, so magaling kayo magsaulo. Di ba? Ayaw ko rin nagsusulat ng talata, ng essay. Ba yan? Hirap-hirap. Magsusulat ako, sabihin ng teacher 100 words, magagawa ko hanggang 20 lang. Hirap na ako. Ba't sabi ko, paano ko haba na sinusulat sa formal team nila, nakahaba na nasulat. Ako hindi ako makapagsulat. Pero makikita nyo ngayon, ang dal ko. Di ko alam paano. Biyaya lamang ng Diyos, yung anak ko. Siya nagbibigay ng talino. Pag naiintindihan niyo yung mensahe dahil natuturo ako dito, hindi ako yan. Galing sa Diyos yan. Teacher natin yung Diyos. Diba? Kaya nga sinabi niya sa disipulo niya, mainam na hindi nila nalalaman kasi yung nagpapaalam sa inyo, yung banal na Espiritu.
Yung Diyos yung teacher natin. Kaya napakahalaga niya. Hindi natin maaarok yung talino ng Diyos eh. Diba? So dapat ganun. Masayang-masaya tayo na si Jesus yung Panginoon natin. Masayang-masaya tayo na si Jesus yung teacher natin. Amen? Pero ganun pa rin. Gusto ko, katulad sinabi sa introduction, teacher ninyo. O sino man yung mga leader ninyo dyan kung saan-saan, galangin nyo. Kasi galing sa Panginoon niya. At di ba, binabasa natin yung kay David. Si David, kahit anong sinalbahe siya ni Saul, sabi, hindi ko papatayin yan. Pinili ng Diyos yun maging hari. Hari ko pa rin yan. Kahit kung ano ang pinaggagawa sa akin. Ganun dapat tayo pag-pray natin kapag may ginagawa sa atin. Eh, pag di naman, timo si David, nag-antay ng tamang panahon. Pero pinagdasal niya na pinagdasal yung kanyang hari. Okay? So dito, point number 1, we're ranked below. Point number 2, we rejoice. Ayun, rank below, ibig sabihin mas bababa yung ranggo natin. Tandaan natin yan. Pangalawang, masayang-masaya na tayo na sila yung teacher. Siya yung teacher natin, siya rin yung ating Panginoon. Okay? Point number 3 po, reviled like the Lord. Ibig sabihin po dito, kapag siya po ay inapi, expect nyo na, iapin kayo. Kasi mas mababa tayo sa Panginoon eh. Mas mababa tayo sa teacher natin eh. So pag inapi siya, sabi nga dito, sa if they have called the master of the house Beelzebub. Ano yung Beelzebub? Hari ng mga langaw. Ba? How much more shall they call them of his household? Paano pa kaya itatawagin niya sa kanyang lipi? Household pinapang kamag-anak eh. Ang kamag-anak talaga, ibig sabihin kunyari, ano ang pinilido mo? Yun. Kamag-anak. So yung tingin sa atin ng Panginoon, kamag-anak. Kapatid. Di kapamilya, channel 2. Kapuso. Yun ang tingin sa atin ng Panginoon. Ngayon, pag yung pinaka-leader natin, yung Panginoon natin, yung pinaka-teacher natin, tinawag na hari ng mga langaw, expect yun na tatawagin tayo hari ng mga anak ng langaw. Diba? Ano yung anak ng langaw? Yung bulate doon sa mga nabubulok. Di ba nakakadili? Nakakadili kayo. Diba? Expect yun na pag inapi si Jesus, dahil sa mga tamang ginagawa niya, dahil siya perfecto, wala siyang mali. Inaapi siya dahil sa tamang ginagawa niya. Expect niyo na rin. Kayo din ganun. Pero we're happy. Kasi alam natin, pag alam natin na tama sa Biblia ang ating ginagawa, at talagang tama talaga, siguraduhin nyo lang ha. At kayo po ay inapi ng tao, kinawawa, sinaktan, maging masaya kayo. Bakit? Kasi nagawa ko ito kahit sa alam kong masasaktan ako, mapapahiya ako. Pero ang pinaka-importante dito, napasaya ko yung Panginoon ko. Kasi yung pinaka-goal natin, nung naging Kristiyano tayo, mahal na mahal natin yung Panginoon natin at gusto natin siyang pasayahin. Sobrang mahal. Katulad yan, sinabi, lagi ko naalala kasi yung Beatitudes pag ito eh. Matthew chapter 5, ba? 5:3, so forth. Ito maganda maisip to eh. Matthew chapter 5 verse 9, Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Ano ba yung peacemakers? Peace, pare. Hindi. Peacemakers, ito yung mga soul winners. Ito yung nagbibigay ng magandang balita para magkasundo yung makasalanan at yung Diyos. Paano? Kailangan natin masabi na si Jesus po namatay para sa kasalanan niyo kasi makasalanan ka. Tanggapin niyo siya bilang Panginoon. Bakit? For whosoever believeth in Him should not perish and have everlasting life. Siya po'y namatay para sa kasalanan niyo, nilibing, pero buhay siya forever and ever. Amen. At siya, pag sa oras tinanggap niyo siya bilang Panginoon, niligtas kayo sa inyong kasalanan, yung pinakaayaw ng Diyos. Kinargan niya na yan sa krus, kaya magkakabati na tayo ng ating Diyos. Peacemakers. Pero nahihiya pa tayo. Alam ko, normal yan. Umpisa nahihiya ako, ganyan din.
trucks po. Ano yan? Tungkol kay Jesus po. Na-experience ko yan. First time nagbigay ako ng trucks sa Maynila. Kasi wala akong kilala doon. Hindi ako makakilala ng tao. Pero, ay hindi, kilala pa pala ako doon kasi marami akong kilala doon eh. 2013, nagbibigay ako ng trucks doon sa Cubao, sa overpass. Eh mga ka-opisina ko dati, ang dami-dami, call center yun, IT, nasa IT ako eh. Eh lumalabas ako minsan ng IT room, hindi lang yung mga kasamahan kong IT. So alam nila, pag may kailangan na ayusin sa mga computer ng mga agent, lumalabas ako doon, okay, may critical na bagay. May kita, oy, si Sir Andrew, na nagbibigay ng tungkol kay Jesus. Di ba para sa atin, pag hindi pa tayo matatag sa pananampalataya, lalo na pag hindi ka paligtas, mahihiya ka. Pero pag sinabi, magbigay ka ng flyers, bibigyan kita ng 500 kada oras. Uy, sige ba? Di ba? Sige ba? Kahit mapahiya pa ako, pera yan. Bukarin natin mga pera. Dapat tayo mukha tayong Jesus eh. 500, no? Baka lang ako, kahit tukan-tukanan nyo ako, para nyo 500 kada oras. Diba? Oh. Mukha 8 oras ako dito, 4,000 isang araw. Pera-pera lang yan. Eh, pero ito, para maging masaya si Jesus, para may maligtas. Magpupursige ako magbibigay ng trucks. Lalo na ugali natin. Makarinig ko. Makarinig ko. Siya ako. Trucks. Wala ka dyan! Diba? Kapag pera. Uy, punta ka dun! May bagong bukas na mabahong lugar. Diba? May mabahong lugar yan, 500 to eh. Ano saan ugali natin? Amen? Ang tatawa kayo, para at least maalala nyo. Pinagkaiba natin pag pera-pera. Pero pag si Jesus, kita boses natin. Ay! Gusto ko pitagyan. Trucks! Baka baligtas ka. Tumay! Diba? Para ka Doraemon eh. Diba? Mudya ako eh. Kaya ka lang yan, at least maalala nyo. Pero susunod, pag kayo talaga lumalalim yung pananampalataya nyo. Baka mag-preach pa kayo dyan sa palengke. Kailangan mo si Jesus. Kasi may placard dyan sa palengke, di ba? Yung we love, yung baliw. Ay, kasama yun, baliw rin to. Mag-preach dito. Hindi! Gusto namin ikaw ang maligtas. Pakilala mo si Kristo bilang iyong Panginoon! Wala kasi loob mo, bakit? Kasi gusto mong maligtas yung tao. Alam mong matutuwa yung Diyos sa iyong ginagawa. Dahil mahal mo siya. Kahit api-apihin ka dyan, okay lang yun. Kasi mahal mo yung Diyos. Yung dating trucks! Trucks! Ganun ka na. Diba? Mayabang ka na. Para sa'yo, para maligtas ka. Diba? Sana isang araw ganun tayo. Amen? Okay. So let's pray. Huwag tayong mahiya para sa Panginoon. Kasi kung siya po ay kinawawa, expect na natin. Una sa lahat, ano yung ugali natin sa Panginoon? Mas sobrang baba ng ranggo natin sa Kanya. Dapat hinahabol-habol natin siya. At expect na natin kung ang Panginoon natin ay inapi, kinawawa, expect na rin natin yan sa atin. Okay? Hindi ko sinasabi pag Kristiyano ko, o pag Kristiyano ka, yayaman ka, wala kang problema. Actually, minsan magkakaroon ka ng maraming problema pag Kristiyano ka kasi titestingin ka. Amen? Pero yung joy mo, hindi lalaho. Kasi you have faith. Faith. Kasi meron kang sinasandalan. Yung pag-asa na lahat ng promise dito sa Bible, nandiyan na. Amen? Okay, let's pray. Lord, marami po sa amin, kahit ako po, Lord, na panghihina ng loob. Dahil nakakalimutan namin lagi na ikaw po ay sobrang taas at talagang hindi ka namin maaarok. Pero dapat lagi kaming masaya. We always rejoice
dahil tinanggap niyo po kami. Lord, pag meron pa po dito, hindi pa naliligtas dahil hindi po nila tinatanggap ka bilang kanilang Panginoon. Wala silang ugaling servant nung tinanggap ka nila, Lord. Hanggang ngayon ay, o tinanggap ka man nila, nakalimutan nila yung bagay na ito, Lord. Yung mga ligtas na yan, Lord, sanay sila yung ma-regenerate, ma-revive. Yung mga hindi pa po ligtas, tanggapin kayo bilang Panginoon. At sila po, isipin nila sila ay alipin. And Lord, sa sobrang bait niyo po, kahit ano po yung gawin namin, alam po namin, basta ito ay para sa inyo at tama sa inyong mata, laging nandoon po yung pang-aapi ng kamunduhan sa amin. Dahil itong mundo po na to ay hindi sa amin. Lord, patnubayan niyo po yung lahat. Patawarin niyo kami pag kami talaga yung madalas mahiyain. Nakakalimutan namin yung mga bagay na ito. We pray all this word in Jesus' name. Amen. Okay.